Nagbabalik po ang Panahon TV sa puntong ito para po malaman po natin ang inaasahang lagay ng panahon para sa araw na ito ng Huwebes. Makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Amor, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV. Mr. Cada, ano na bang update natin dito kaya bagyong Fanfon na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility? Matutuloy po ba yung pagpasok nito dito sa loob ng ating PAR bukas, araw po ng Biyernes? Dahil nasa karagatan pa nga itong bagyong si Fanfon, patuloy itong lumakas at kasalukuyan ito po ay ganap ng isang typhoon. Halos yung sirkulasyon niya ngayon ay napakalawak. Ang kanyang estimated diameter ay nasa more or less 600 km. Patuloy ang kanyang pagkilos sa west-northwest at sa bilis na 20 km per hour. Ngayon, taglay ng hangin nitong bagyong si Fanfon ang umaabot sa 120 km per hour at yung pagbugso o gustiness naaabot sa 180 km per hour. Sa nakikita natin at base sa mga model output, posible nga itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung tatlong model na ginagamit ng Pag-asa. So makikita natin talaga na sa araw ng Biyernes, maaring sa hapon o gabi, ito ay talagang nandito na sa may bahagi ng northeastern tip ng ating Philippine Area of Responsibility. Bahagya lang po talaga itong papasok sa PAR at papangalanan nga po natin itong bagyong si Neneng. Okay, ayan po, lalo pang lumakas itong bagyong Fanfon at nasa typhoon category na nga po ito at inaasahan po natin na kung magpatuloy ang kanyang pagkilos sa kanyang direksyon at ganoon din sa kanyang bilis ay maaari pong matuloy nga ang pagpasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaaring bukas po yan ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Pero hindi naman po ito magtatagal dahil yan naman po ay mag-stay lamang dyan sa northeastern tip ng ating PAR. So patuloy po kayong tumutok para malaman po natin ang development tungkol dito sa nasabing bagyo. At Mr. Cada, ito naman po ngayong araw po ng Huwebes, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon? Magiging maganda na ba? Or meron pa rin tayong inaasahang mga pag-ulan katulad po ng naranasan natin kahapon? Yes, yung ating naranasan kahapon, mga thunderstorm activity lang yon na nagpaulan talaga dakong hapon o gabi. Expect pa rin po natin yan dahil ngayon pong umaga halos maliwalas ang ating panahon. Ibig sabihin, maalinsangan ang ating temperatura, lalong-lalo na nga po dito sa may bahagi ng Luzon at Kabisayan. Ang tsansa po ng mga isolated rain showers or thunderstorm ay ating posibleng maranasan sa may bahagi po ng Luzon at Kabisayaan. Samantala dito sa Mindanao, nandyan pa rin po ang axis ng ating intertropical convergence zone, kaya expect pa rin natin ang mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Gayun din po, particular sa Western Visayas, inaasahan din po natin ang mga mahinang pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Ayan, kailangan po talaga ay magbaon tayo ng payong kung tayo po ay lalabas ng ating mga tahanan dahil inaasahan pa rin natin na meron pa rin chance na maranasan po natin ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na katulad pong naranasan po natin kahapon. Kaya doble ingat po kayo at mag-monitor pong mabuti sa lagay ng ating panahon. At Mr. Cada, eto naman, maiba naman tayo po. No? Napansin ko po kasi yung sunrise po natin kahapon ay 5:45 ng umaga at ang sunset po natin ay 5:45 ng hapon. Ibig sabihin po nito, nagkaroon po tayo ng equal na oras sa ating araw at ganoon din sa gabi. So ito po ang ating September equinox, nangyari po yan noong September 23. Pero bakit tila po na-delay yung effect nito dito sa ating bansa at ngayon lang po tayo nagkaroon ng equal day and night? Yes, actually, Amor, yung pong ating tinatawag na autumnal equinox o September equinox, nangyari po talaga yan nung last September 23. Ibig sabihin po kasi sa Northern Hemisphere, halos talagang yung equal day and night ay nandyan at makikita nga po natin dito sa ating figure na kung saan dahil sa pag-ikot ng mundo sa araw ay talagang nagkakaroon tayo o pagkakataon na halos equinox o equal ang length ng day at night time. Samantala, yung pong ating pagsikat ng araw o sunset o yung sunrise o yung tinatawag natin yung paglubog ng araw, yung sunset, depende po kasi yan sa lugar. Dito nga po sa Metro Manila, nakapagtala po tayo halos talagang parehas ang oras ng sunrise at sunset. Pero sa ibang lugar, lalong-lalo na po kung iba ang degree latitude niya, talagang magkaiba rin po ang oras ng sunrise at sunset. Hindi po yun halos nagtutugma kung talagang sa pinagbabasehan natin na equinox. Kaya importante, alamin natin na kung saang lugar tayong nandoon o yung point ng observer, kaya iba't iba ang oras ng sunrise at ng sunset.
Ayan, maganda pong dagdag kaalaman yan para sa ating lahat na yung ating sunrise and sunset ay hindi po pare-pareho. Yan po ay nakadepende kung saan po ang inyong lokasyon. Kaya dito po sa Metro Manila, yan po yung applicable lamang po dito yung 5:45 ng umaga at ganoon din po itong sunset naman ay 5:45 ng hapon. Iba pa po kung kayo po ay nasa ibang lugar, halimbawa po nasa probinsya. So yan po mahalaga po nga malaman po natin yung ating lokasyon. At ang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Kada, ang question na ito ay mula po sa isa nating viewer and supporter ng Panahon TV. At ayon po sa ating citizen correspondent na si Mr. Mike Simon, ay bakit daw po ba kasama ang bansang Taiwan sa Philippine Area of Responsibility at kung sakop natin sila sa ating PAR, ay kumukuha rin po ba sila ng weather information mula sa Pag-asa? Yes, ang iba't ibang miyembro ng World Meteorological Organization ay may kanya-kanyang area of responsibility para mag-monitor at magbantay ng mga bagyo o tropical cyclone. Katunayan nga, ito yung halos 6 o 5 na tinatawag nating Regional Specialized Meteorological Center ng iba't ibang bansa o yung tinatawag nating RSMC. At ang Tokyo, Japan, particular ang JMA ang nagmo-monitor sa malaking bahagi ng Asia. Meron po silang tinatawag rin na area of responsibility o yung rehiyon kung saan minomonitor nila kahit wala sa kanilang bansa yung bagyo. At dito nga po sa Pilipinas, meron din pong ginagamit tayo ang Pag-asa. Ito yung tinatawag nating PAR or yung Philippine Area of Responsibility. So ito yung halos imaginary line na kung saan bounded ito ng iba't ibang coordinates at makikita natin na kasama talaga ang Taiwan. Unang-una kasi po, ang bahagi po ng Batanes o Extreme Northern Luzon, yan ay dinadaanan ng bagyo. At dahil alam natin, ang diametro ng bagyo ay minsan ay maliit o malaki, kaya na posible pa rin po talagang magkaroon tayo ng mga data dito po sa may bahagi ng Taiwan. At yung pong data na binibigay ng Pag-asa, gayon din po ang Taiwan, particular ang Central Weather Bureau, ay nagpapalitan po ng mga data at informasyon sa pag-forecast at pagtaya kung ano magiging kondisyon o kalagayan kung meron pong bagyo, lalong-lalo na po dyan sa may Extreme Northern Luzon. Okay, para po sa katanungan ng ating citizen correspondent, nasagot na nga po ito ni Mr. Kada at ayon nga po sa kanya, ito po nga bansang Taiwan ay kasama po dito sa Philippine Area of Responsibility dahil kadalasan nga po yung mga bagyo na pumapasok dito sa loob ng ating PAR ay nag-exit via dyan po yan sa may Batanes Group of Islands. So napakalapit po nito dyan po yan sa may bansang Taiwan. Kaya naman po sinama na rin po natin ito dito sa Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay palitan din po tayo ng information, kumukuha rin po dito yung bansang Taiwan ng weather information mula po sa Pag-asa. Pero at the same time, ito po nga Pag-asa o yung ating po nga Weather Bureau ay kumukuha rin naman ng information mula po yan sa iba't iba pang mga agency o mga weather agencies dito po yan sa iba pang bahagi ng Northern Hemisphere. So yan po ay palitan ng information para po mas mabigay po sa ating sa public ito po nga mas accurate na data. Ayun po, maraming salamat po Mr. Fernando Kada sa malaking impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman na rin para sa ating mga manonood. Mga kababayan, katulad po ni Mr. Mike Simon ay pwede po kayo magpadala ng inyong mga katanungan dito po sa Panahon TV at yan po i-feature namin dito sa aming interview. Ayan, again po, maraming salamat Mr. Kada at ganun din kay Mr. Mike Simon. At dito na nga po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo ngayong umaga. At eto na ko, papalapit na ng papalapit ang araw ng Kapaskuhan. Simula po ngayon ay 84 days na lang ay araw na po ng Kapaskuhan. At kayo po ay patuloy na tumutok at sama-sama po natin yung sasalubungin. At bago po ako magpaalam, mabati lang po muna ako sa mga taong nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Happy birthday sa aking Lola Aquilina Rivas. At ganun din sa aming admin assistant dito sa Panahon TV. Happy birthday sa iyo, Daisy Salmero, at sana ma-enjoy mo ang araw na ito. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Pwede nyo kami panood, yan po ay simula Lunes hanggang Linggo. At ako nga po ang inyong nakasama, ang inyong weather lover Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Have a nice day. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.